Welcome to News 5 Everywhere. Ang biyaheng walang flagda at walang boundary. Andan na mga balita, andan na mga balita. Sunod-sunod ang insidente ng pagpatay sa Davao City, lahat na itinumba mga sospek sa kalakaran ng illegal na droga. Hindi tuloy maiwasang paghinalaan ng otoridad na extrajudicial killings ang nangyayari. Andan na mga balita. Sa loob lamang ng isang linggo, pagpasok ng buwan ng Hulyo, 7 drug suspects ang itinumba sa Davao City. Nauna rito ang 3 drug pusher na namatay matapos daw manlaban sa mga otoridad, kabilang ang isang dating pulis. Isang drug pusher din ang binaril noong Webes sa Buhangin area. Isang bala naman sa ulo ang pumatay sa menor de edad na umano'y leader ng Rugby Boys Gang noong Biyernes. Sabado, isang ex-convict naman na isa rin daw drug pusher ang namatay matapos pagbabarilin. Isa pang drug suspect ang itinumba noon ding Sabado. Pawang walang nakilalang salarin sa 4 na insidente ng pamamaril. Dahil sa tila pagpunteryang ito sa mga drug pushers sa Davao City, pinag-aaralan na ng pulisya kung may kinalaman ito sa extrajudicial killings. Bakit ko makasulti? Hindi pa natin masasabi kasi babase tayo sa isinasagawang investigasyon. Dapat gawin nating legal yung trabaho natin. Hindi yung magre-resort tayo into extrajudicial killing. Dapat talaga may imbestigahan na yung kung sino ba ang responsable dyan. Kinsa ang responsable. May mga lumalabas kasing balita tungkol sa isang listahan na laman ang pangalan ng mga susunod na itutumba. Hindi naman maiwasang madawit ang pangalan ng nagbabalik na alkalde ng Davao City na si Mayor Rodrigo Duterte sa mga insidente. Isang banta kasi ang binitiwan nito sa kanyang inaugural speech laban sa mga kriminal. Criminals have no place in our city except in jails, detention centers, and God forbid, in our funeral parlors. So these criminals decide to fight it out with authorities. Handa naman daw si Duterte na humarap sa anumang investigasyon. Eh di pumunta sila dito, ano bang sasabihin ko sa kanila? Kwento-kwento lang naman yan. Pero kapag lumaban ka sa gobyerno, if you put up a fight violently against government, you will die. Nananatili namang nakasuporta sa alkalde ang kanyang mga nasasakupan. Sa totoo lang, ma'am, Sa totoo lang, ma'am, pabor kami sa ginagawa ni Mayor. Kay Mayor lang natatakot ang halos lahat ng taga Davao, lalo na yung mga pusher. Saludo talaga kami sa kanya. Saludo yun yung anak sa iya. Tama lang talaga na maging malinis ang Davao mula sa mga pasaway sa lipunan. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng otoridad kung sino ang nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril dito sa Davao City. Samantala, umaasa naman sila na hindi na ito masusundan pa sa pamamagitan ng mas pinahigpit nilang seguridad. Jem Avancenia, News 5 Davao. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.